Matapos pong sibakin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ito hong si General Nicolas Torre III, mga kabida, no, bilang Chief PNP po. Ang tanong po ngayon, ano na po ang mangyayari po kay General Torre? Mananatili ho ba siya sa PNP Force? O tatahakin po niya ang panibagong hamon po sa kanya hong career bilang public official, mga kabida? Meron po kasing kumakalat na balita na baka daw i-appoint daw ito hong si General Torre po, mga kabida, ni Pangulong Marcos sa isang government position. Actually, dalawa yung napabalita, mga kabida, na posible yung pagpipilian daw ni General Torre po, mga kabida. Isa na po dito, ito hong pagiging director po ng NBI, mga kabida. Yan yung pag-uusapan po natin dito sa aking episode. At bago yan, ito muna, mga kabida. Isang magandang oras sa lahat at welcome po sa inyong lahat, mga kabida. Yun po, ang tanong, saan na po pupunta? Ito hong si General Nicolas Torre po, mga kabida, matapos po ang 85 araw po sa pagiging Chief PNP po, mga kabida. At ito po ay nagtapos po kahapon, matapos pong sibakin po ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang hamon po ngayon, tatanggap ba ito hong si General Torre ng panibagong government position? Ayon po sa ibinalita po, mga kabida, ni Secretary Jun Vic Rimulya, na posibleng iaalok daw ni Pangulong Marcos ang isang government position para po sa kanya, mga kabida. At dalawa po dito na posible hong pagpipilian daw ni General Torre, ito hong NBI at saka Department of Public Works and Highways. Sa madaling salita, pagiging director po ng National Bureau of Investigation at pagiging secretary po ng Department of Public Works and Highways. Eto po, bigyan po natin ng analysis po ito, mga kabida, Kasi tingnan po natin kung papasa ba ito hong si General Torre dito sa dalawang mga positions na posible hong iaalok po sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Uunahin po natin ito hong pagiging director po ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim po ng Department of Justice po, mga kabida. Ayon po sa Republic Act 10867, ang NBI Reorganization and Modernization Act, nagsasabi ho dito na meron pong 4 na mga qualifications kailangan pong i-comply ng isang aplikante ho sa pagiging director po ng NBI. Unang-una, citizenship. Citizenship must be a natural-born Filipino citizen, yung aplikante, mga kabida. Pangalawa po, legal profession must be a member of the Philippine Bar. Alright? Number 3, experience must have at least 15 years of practice in law. And number 4, career status, preferably chosen from the ranks of deputy director or assistant directors within the NBI. So yun po yung mga qualifications po, Okay, dito ho sa una, citizenship. Pasok po itong si General Torre po, mga kabida, Kasi siya po ay natural-born Filipino citizen, Okay? Yung pangalawa po, legal profession, okay? Kailangan po, siya po ay isang miyembro po ng Philippine Bar. Abogado ho ba ito hong si General Torre? Ang sagot ko dyan, hindi. So dito ho sa pangalawang qualification, bagsak na po siya dito, mga kabida, Pangatlo po, experience must have at least 15 years of practice in law. Since hindi po siya lawyer, hindi po siya abogado, wala siyang experience in practicing law, mga kabida. Bagsak pa rin siya dito, Pang-apat po, career status, Preferably chosen from the ranks of deputy directors or assistant directors within the NBI. Pwede naman po ito kasi ang sinabi lang po doon, mga kabida, at least 15 years in practicing law, mga kabida, or a lawyer, May mga instances naman po, na hindi ho within the NBI, ang napili bilang director po ng National Bureau of Investigation, at isa na po dito, mga kabida,
ito hong nag-resign na si Judge Jaime Santiago, ano, na hindi ho organic po, ano, ng NBI. At may mga precedents po yan, ano, mga kabida. So, ito hong pang-apat po, ano, na status o career status po, ano, within the ranks of the NBI po, mga kabida, malamang hindi po ito applicable, ano, mga kabida. Ito lang talagang dalawa na medyo mahihirapan po si General Torre at hindi ho siya kwalipikado po, ano, hindi po siya abogado, wala po siyang experience, ano, in practicing law, ano, mga kabida. So, NBI Director, medyo hindi ho papasa dito si General Torre. So dito naman po tayo, ano, sa pagiging secretary po, ano, ng Department of Public Works and Highways, ano, kasi may mga bali-balita daw, ano, na sisibakin daw ito kung si Secretary Manuel Bunuan, ano, mga kabida, dahil ho sa problema ho sa corruption within the DPWH, ano, at lalong-lalo na po ito hong napaka-controversial po, mga kabida, ano, na flood control projects po, ano, na billion-bilyong piso po, ano, ang involved po dito, ano, sa corruption po, ano, mga kabida. Now, ano po yung mga qualifications po, ano, sa pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways? Although wala hong definite po, ano, na sinabi po ang batas, ano, since ito hong secretary of the Department of Public Works and Highways ay isa pong presidential appointment, mga kabida, nagdedepende po yan, ano, sa discretion po ng Pangulo, ano po, kung sino yung i-appoint po niya dyan sa posisyon na yan, ano po. Pero meron pong batayan, mga kabida, okay, relevant experience, okay. The role requires deep knowledge of public works and infrastructure projects. Successful candidates typically have extensive experience in engineering, construction management, and public administration. So, ang tanong po dyan, meron bang background ito kung si General Torre, ano, sa pagiging civil engineer or whatever engineering courses, ano? Ang pagkakaalam ko lang po, mga kabida, bago siya nag-PNPA, ano, meron po siyang 72 units ata, ano, na electrical engineering po ito kung si General Torre, ano. Kung pagbabatayan po natin yung engineering experience, ang pagkakaroon po ng 72 units, ano, meaning hindi pa po siya tapos mag-aral po, ano, sa pagiging electrical engineer, mga kabida, wala pa po siya experience. Alright? Experience-wise, wala ho. Bagsak ito kung si General Torre, mga kabida, ano po, na? Okay? Dito ho sa pangatlo, educational background. Okay? A strong educational foundation like in engineering is usually expected to such a technical and leadership role. Kaya nang sinabi ko po, mga kabida, ayon po sa aking research, 72 units lang po ang nakuha po ni General Torre, ano, sa electrical engineering po. Okay? So, kahit na po, at least meron po siyang engineering background po, mga kabida, pero hindi po ito sapat, ano, para po qualified po siya sa posisyon na ito, ano, mga kabida. Okay? So, yun yung mga qualifications po, ano, sa pagiging secretary po ng Department of Public Works and Highways, ano po. So, overall po, mga kabida, sa dalawang mga positions, hindi ho kwalipikado ito kung si General Torre, ano. Kasi ho, yun nga kailangan po ng background dun ho sa departamento na yon, ano, mga kabida. At since PNP chief at mamumulis lang po yung background po ni General Torre, malabo ho na i-appoint po siya dito, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Meron po pong isa, no, baka daw siya daw ang i-appoint bilang flood control czar, mga kabida. Meaning, yung isang posisyon po, ano, na posibleng iaalok daw yung investigating body, ano, na mag-iimbestiga dito ko sa flood control projects. Kasi ang sabi po ni Secretary Rimulya ay magaling daw itong mag-imbestiga, no? Ito hong si General Nicolas Torre III. Baka po pwede pa po, ano, mga kabida. Hindi naman po kailangang requirement po dyan is engineer or di kaya lawyer, ano? Basta meron pong background po sa investigasyon, baka po pwede ito kung si General Nicolas Torre III. Ano po? Na? Ang tanong po ngayon, tatanggapin mo ba ni General Torre
kung ano man po yung iaalok po sa kanya, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano. Kasi kung tutuusin po mga kabida, nakakahiya po itong nangyari po sa kanya, no? Okay? Moral degradation po ito, ano po, no? Na-degrade yung kanya moral po dito, ano po, mga kabida. Kasi mantakin nyo, yung pagkakasibak po sa kanya, mga kabida, wala hong dangal yun, eh. Okay? Okay lang sana po yung pagkakasibak po sa kanya ay binigyan po siya ng sapat na panahon in order to fix anything, ano, within the office of the PNP chief, ano po, mga kabida. Wala eh. Effective immediately po, ano, mga kabida, yung order, ano, na umalis po sa pwesto ito si General Nicolas Torre III. Diba? Ang sakit po, ano? So para bang tinanggalan po ng dangal ito si General Nicolas Torre III, ano po, mga kabida. Sa ginawa ho sa kanya, ano, ng Malacanang. Ni abiso lang po, ano, ahead of time. Wala hong ginawa daw eh. In fact, nung the other night nang po siya, sinabihan po, ano, na papalitan po siya ni General Nartates, ano po, mga kabida. So hindi po sapat 'yon. So kulang ho sa panahon, ano, mga kabida, para bang nagmamadali po ang palasyo po, ano, napalitan ito si General Torre, mga kabida, ano po. So yung tanong po, kung tatanggapin ba ni General Nicolas Torre yung alok po ni Pangulong Marcos, kung sakali man po, ano, na mag-alok po itong si Pangulong Marcos ng isang government position po, ano, mga kabida. Kung ako po si General Torre, ano, unang-una po, hindi po ako mananatili ho sa PNP Force. Magre-retiro po ako kaagad, mga kabida. Total, meron naman po siyang na-achieve, ano, nakuha na po niya yung pagiging chief PNP po, pinakamataas po, mga kabida, sa career po ng isang pulis. Okay? Hindi lang niya na tuloy, ano, hindi lang niya natapos, mga kabida. At pangalawa po, mga kabida, ano, very awkward talaga, no, kung mananatili pa siya, no, diyan po sa PNP Force. Alam niya na hindi ho siya bibigyan po ng assignment po o position po diyan, ano. Kasi I'm sure ito si General Nartates po, mga kabida, meron na pong taong ilalagay po diyan sa top 3 positions po, ano. Ito command officers po, mga kabida. Ito Deputy Chief for Operations, Administration, and of course, ito Chief Directorial Staff, mga kabida, no? So may mga tao na po si General Nartates po na ilalagay po dyan, I'm sure, no? So wala bakante. Kumbaga, magiging floating po ito si General Torre po, mga kabida, na po. No? So kung ako po sa kanya, maaga po akong magre-retiro dito. Alright? And then, magpapalamig muna ako. Kasi, hindi maganda din, ano, na tatanggap po siya ng position after what the administration did to him. Okay? Hindi graceful yung exit po niya, no, mga kabida, sa totoo lang po, ni General Nicolas Torre III. Kasi ang buong akala po niya na tatapusin po niya yung kanyang termino, ano, bilang chief PNP po, ano, mga kabida. Pero sad to say, hindi maganda yung nangyari po, ano, sa kanyang career bilang chief PNP po, mga kabida, ano po. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano? Nararapat po ba na kukuha po ng panibagong posisyon ito si General Torre, ano, mga kabida, sa kabila ho ng ginawa po sa kanya, no, ng palasyo po ng Malacanang, sinibak po siya na wala naman pong ibinigay po na dahilan po, mga kabida, no, yung pagkakasibak po sa kanya, ano po. Kasi sinabi naman po ni Secretary John Vic Rimulya, no, sa isang press conference po kahapon, na wala ho siyang nilabag na batas. Okay? Wala ho siyang nilabag na batas. Pero maniniwala ho ba tayo doon sa kanyang sinabi, ano? Okay? So, for your comment and opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.